Sa ating online service. Isang magandang umaga po sa ating lahat. At ngayong umaga po ay patuloy nating pasalamatan ng ating Panginoon dahil ang bukas ay araw ng Pasko. Tama po? Kaya patuloy nating awitan ang ating dakilang Diyos na patuloy sa ating mga puso. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. O sa umagang ito, Panginoon, Ikaw ang aming itinataas, Father God. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord God. Nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Kariktan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, katapuin. Mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan,
Ipamalas po sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba Yes, Lord Jesus. ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Oh yes, Jesus! Yes, Lord God! Patuloy namin mararanasan, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian sa aming mga buhay, Lord Jesus! Yes, Lord God! Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Oh God, oh dakila ka. Oh, salamat. Oh, yes, Jesus. Oh, dakilang ka, Panginoon. Oh, yes, oh God. Oh, salamat, Jesus. Oh, yung kadakilan. Hallelujah, Jesus. Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Patuloy ka naming itinataas, Panginoon, at patuloy naming mararanasan ang kaluwalhatian, Panginoon, sa iyong ngalan, Lord Jesus. Minsan pa, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, dinadakila namin ang iyong pangalan, Jesus. Hallelujah!
Amen, Lord Jesus. Yes. Amen. Yeah. Hallelujah. Amen. Ayan. Isang magandang umaga po sa lahat. Pwede po bang pakibati natin ang ating mga katabi ng isang magandang umaga sa ating Good mga ngiti morning. at ating pong kamayan. Ayan. Hallelujah. Amen. Ayan. Yes. Kaya sa umagang ito, marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Sa pagising pa lang natin sa umaga, ay dapat na natin yung ipagpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya Hallelujah. purihin natin ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Isus. Yes, oh Jesus! Aking malasan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Jesus, ikaw ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, yes Lord, Hindi ko kayang hallelujah, sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Umisang pa, Lord. Yes, oh God. Kung may pagsubok man o kagipitan, yes, Lord God, ako ay may lalapitan, Panginoon. Ikaw ay Yes, oh God. Hindi ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May isang pa, awitan natin ang ating Panginoon na dakila. Kung aking mamasan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Yes, Lord God. Yes, Lord Jesus. Hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat.
Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin, yes Lord God. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat. Come on, church! Patuloy nating pasalamatan ang ating Panginoon na dakila. Walang ibang Yes, Lord nagmahal God. sa akin. Hallelujah! Katulad mo. Amen, Lord! Salamat sa wagas na pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Salamat, Jesus! Ako'y magsasaya Sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Hallelujah! Amen, Lord God. Patuloy kaming magsasaya, Lord God, sa piling mo, Jesus. Amen? Kaya minsan pa, pwede po bang palakpakan natin ang ating dakilang Panginoong Jesus? Hallelujah! Amen. Dahil ngayon nalalapit na po ang araw ng Kapaskuhan, ilang days na lang? Diba? Isang tulog na bukas na ang Pasko. Kaya pwede po bang batiin natin ang ating mga katabi ng sabihin natin, isang maligayang Pasko. Merry Christmas! Merry Diba? Christmas! Merry Christmas! Diba? Napakasarap na patuloy nating pasalamatan ang ating Diyos na dakila. Amen? Kaya purihin natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Yes, Jesus! Sumilang ng Panginoon sa libutan na siya magdudulot ng
binigyan ng pangalan higit sa lahat. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Gandang Pasko, Panginoon ang libutan, na siyang magdudulot ng kaligtasan sa lahat. Kaya siya'y dinakila ng Diyos amang mapagmahal at binigyan ng pangalan higit sa lahat. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. ang Mesyas ng Pasko, Kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. purihin at sumilang ng Panginoon sa libutan, na siyang magdudulot ng kaligtasan sa lahat. Kaya siya'y dinakila ng Diyos amang mapagmahal at binigyan ng pangalan higit sa lahat. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, o minsan pa, Lord God, magmahalan tayo. ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, o minsan pa, Panginoon, tayo. ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Magmahalan tayo. Magmahalan tayo. Hallelujah! Amen! Yes, Lord God. Patuloy, Panginoon, na kami ay magmamahal sa bawat isa, Lord God. Minsan pa po, ibigay natin yung mataas na papuri at palakpak sa ating Diyos na dakilang buhay. Amen! Hallelujah! Yes, Lord God. Dahil ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak ay wagas at walang kapantay na anumang mga bagay. Amen po. Kahit hindi Pasko, dapat tayo ay patuloy na magpasalamat sa ating Diyos na dakila. Amen po. Kaya right now, Lord God, ano man ang ilalaman ng aming mga puso, Panginoon, Father God, salamat, Lord Jesus. Kundi, Panginoon, papalitan mo ito ng kagalakan, kasiyahan na magpuri sa inyo, Panginoon. Ikaw lamang, Lord, ang nakakakita ano ang laman ng aming mga puso. Kaya, Lord, patuloy ka naming inaawitan sa umagang ito. Kaya, church, in this morning, hayaan mong papurihan mo ang iyong Panginoon. Ibalik ang nanarapan na para sa Kanya. Ang araw na to ay para sa Diyos. Hallelujah. Oh yes, Jesus. Oh, salamat, Panginoon. Salamat sa kadakilaan mo sa amin, Lord Jesus. Hallelujah.
Ngunit hindi ka lumaban, pagkat laman ang isip mo, lubos nakaligtasan ko. Binigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko, pagkat sa isip mo'y ako minamahal at tulad ko. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhas, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mo kay ganda, o yung kamatayan, Panginoon. Kamatayan mo'y dahilan ang tunay kong kalayaan. Kami ngayon iyong anak, minamahal mo ng ganap. Pag-ibig mong kay ganap sa iyong krus ibinuhas, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhas, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, o pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhas, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mong kay ganda. Ako'y sa'yo, yes, O God, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mong kay ganda. Ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo.
pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhas. Oh Jesus, inalay mo pag-ibig mong kay ganda. O pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhas. Oh Jesus, inalay mo pag-ibig mong kay ganda. Pag-ibig kay ganda sa iyong krus ibinuhas. Oh Jesus, yes Lord God, inalay mo pag-ibig mong kay ganda. Ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko. Mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mong kay ganda. Ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko. Mabubuhay sa biyaya ng isang Lord God. Oh yes, Jesus, ako'y sa'yo, ako'y nilaban. Come on, church. Sabihin natin sa ating Panginoon, siya lamang ang kailangan natin sa ating mga buhay. Nabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Ako'y sa iyo, Yes, Father God. ako'y nilaban O dinggin mo ang aming awitin sa inyo, Panginoon. Ikaw lamang ang kailangan ko. Nabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Oh Lord God, oh kami sa'yo. Come on, church. Awitan ko ang ating Panginoon. Kailanman ang Diyos ay dakila sa iyong buhay. Kailanman ang Diyos ay hindi kayo pagpapalit. Sa biyaya ng Yes, Lord God. pag-ibig mo Yes, Lord, salamat sa walang hanggang biyaya mo sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat dahil kami ay iyong nilaban, Lord God. Ikaw lang Mula sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. ang kailangan ko. Yes, Lord Jesus. Nabubuhay sa Yes, biyaya ng Hallelujah. pag-ibig mo kay ganda. Ako'y sa iyo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko. Mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Ako'y sa iyo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang
mong kay ganda. Pag-ibig mong kay ganda. Oh yes, Jesus. Pag-ibig mong kay ganda. Oh Panginoon, pag-ibig mong kay ganda. Oh yes, oh God. Oh salamat, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Patuloy po tayong papurihan at pasalamat ng ating Panginoon. Yes, Lord Jesus. At sa mga oras pong ito, patuloy po natin i-ready ang ating tithes and offering sa ating Diyos. Yes, Lord God. Hallelujah. Sige po mga kapatid, patuloy po tayo sa diwa ng pagsamba at panalangin. Mga kapatid, lagi natin itong narinig nyo na ito sa akin, napapanood nyo ito sa mga pastors na nagpipreach about Christmas. Alam natin ang Pasko ay hindi December 25. Alam natin na si Jesus ay hindi ipinanganak ng December 25. Bakit nagse-celebrate kayo? Ang sineselebrate po natin ay hindi po yung araw ng Pasko. Ang sineselebrate natin ay yung diwa ng Pasko. Alam natin ang Panginoon Jesus ay ipinanganak, napunta para sa atin para iligtas tayo. Tama? Hello? Okay. Wag po tayong mataliro na, ay December 25, Christmas na. Hindi po eh. Araw-araw Pasko eh. Kasi hindi natin alam kung kailan siya pinanganak, di ba? Pero ang pinakmaganda, si Jesus, nasa puso mo. Kaya merong dahilan para mag-celebrate tayo. Amen? Amen? Hallelujah. Hindi yung araw eh. Kasi pag araw ang sinelebrate natin, wala na. Parang mga pagano na din tayo. Ibig sabihin ng pagano, yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Okay? Tapos yung sa iba, pag sinelebrate yung Christmas, tingnan nyo ang pangalan. Pag nakita nyo sa pag nakasulat, ano yun? Merry Xmas. Bakit X? Alam niyo po, nung nagtatrabaho pa po ako sa labas, meron po akong officer na Japanese siya. Nagkwentuhan kami about Christmas. Sabi ko sa kanya, paano nyo sineselebrate ang Christmas? Sabi niya, nagkakainan kami, tapos nagkukwentuhan kaming pamilya. Alam niyo, sabi niya sa akin, ang liwa-liwanag. Sabi niya, alam mo kaya nga sa amin, hindi ko alam kung lahat ng Hapon, pero sabi niya, alam mo kaya nga sa amin, ang pangalan, Merry Xmas. Xmas, alam mo kung bakit X? Kasi hindi namin alam kung anong sineselebrate namin. Ha? Paano mo nase-celebrate ang isang bagay na hindi mo alam kung bakit ka nagse-celebrate? Hello? Paano mo sineselebrate ang isang bagay na hindi mo alam kung ano yung sineselebrate mo? So tayong born again, we celebrate Christmas, hindi yung araw, kundi yung diwa. Ano yung diwa ng Pasko? Si Jesucristo na parito sa lupa para hanapin tayo, hindi para hanapin siya. Tayo ang hinanap niya. Ililigtas tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ililigtas tayo ng Panginoong Jesucristo sa ating kamatayan. Kamatayan papunta dun sa impyerno. Yun yung diwa ng Christmas. Tapos ang masaklap pa, ano nangyari sa mga tao? Pag Christmas, sila humingi ng regalo. Pero yung may birthday, hindi naisipang regaluhan. Hello? Siya ang may birthday, di ba? Pero tingnan nyo, abalang-abala tayo sa pagbabalot ng gifts, pero hindi natin naisip minsan, gaanong kalaking gift ang binigay mo para sa Kanya. Amen? Naghahanda tayo
Pero si Lord, pinaghandaan ba natin? So, yun yung Christmas. Amen. Hallelujah. Christmas, Christ. Without Christ, Mass is nothing. Christian, without Christ, I-A-N, I am nothing. Wala. So, ito tanong sa atin. Bakit mo sineselebrate yung Christmas? Amen? Sige po, patuloy po tayo. Yuko tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Father God, thank you, Lord, for your grace and your mercy, O Lord. Thank you for your love to us, O Lord God. Salamat po sa diwa ng Pasko. Naparito ka sa sanlibutan para kami ay hanapin, para kami ay iligtas at tubusin. Panginoon, maraming salamat po sa salita mo. Gayon na lamang ang pag-ibig mo, O Diyos, sa sanlibutan. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Naparito ka sa sanlibutan, hindi upang husgahan siya. Naparito ka sa sanlibutan para iligtas siya. Ngunit tama ang sabi mo, Panginoon, ang nananampalataya ay naliligtas, ang naghahanap sa iyo naliligtas. Ngunit ang hindi mananampalataya, Panginoon, alam namin ang kakahinatnan ng tao hindi kumikilala at sumasampalataya sa iyo. Panginoon, anuman sama ng takbo ng mundo ito, naririto ang iyong mga anak. Naririto ang mga taong tumatawag sa iyong pangalan. Lord, you save us once. Father, we pray, save us, O Lord God. Hindi na kaligtasan ng pagkakilala namin sa iyo noon, kundi kaligtasan sa pang-araw-araw naming buhay. Kaligtasan sa mga bagay na pinipili namin. Kaligtasan sa mga bagay na iniisip namin. Kaligtasan sa mga bagay na mali na ginagawa naming tama at tamang ginagawa naming mali. Kaligtasan sa mga masasamang kaisipan na pumapasok sa aming isipan. Kaligtasan na, Panginoon, wag marumihan ang aming puso. And Father, right now, Lord, sa paglapit namin sa iyo, sa pagbibigay namin sa iyo, Panginoon, ilagay mo sa puso namin at huwag namin alisin sa aming puso't isipan na ang dahilan ng lahat ng bagay na sinicelebrate namin, dahilan ng lahat ng bagay na cherish namin, dahilan ng lahat ng bagay na pinapahalaga namin ay dahil ikaw. At dahil merong ikaw, Panginoon, kaya naming ibigay ang lahat sa iyo. Dahil merong ikaw, Panginoon, kaya namin sabihin, Panginoon, ang lahat ng sa amin ay sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng sa amin ay sa iyo, Panginoon. Lord, ang church na ito ay hindi ko pag-aari. Ang church na ito ay hindi namin pag-aari. At patawarin mo kami, Panginoon, na kung minsan kung umasta kami, Panginoon, parang kami ang dahilan kung bakit may church. Na kung umasta kami, Panginoon, na kung hindi kami makakapagbigay, wala ang church na ito. Lord, kaya merong Kingdom Generation Church ay merong ikaw, Panginoon. Merong ikaw. Ikaw ang dahilan kung bakit kami naririto. Ikaw ang dahilan kung bakit tuwing linggo nagsiselebrate kami dito, Lord God. Ikaw ang dahilan kung bakit kahit mahirap ang gawain ay ginagawa namin. Kahit mahirap mag-sell, ginagawa namin. Kahit mahirap umintindi ng tao ay ginagawa namin, Panginoon, dahil merong ikaw.
Ikaw ang dahilan kung bakit may Pasko, Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit meron kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's worship. Let's worship for a while. Hallelujah. Hallelujah. Oh, let's worship. Come on, let's worship. Pag-ibig mo kay ganda, pag-ibig mo kay ganda, sa iyong krus, ibinuha. Come on, church. Let's worship. Yes, Jesus. Lord Jesus. Inalay mo, Panginoon, ang pag-ibig mo kay ganda, Panginoon. Hallelujah. You are the reason of this season, Lord God. Come on, church. Let's worship. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyong krus, ibinuhas ang Jesus, inalay mo. Pag-ibig mo kay Oh, pag-ibig mo kay ganda. Pag-ibig mo kay ganda, Panginoon. Pag-ibig mo kay ganda, Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus. Jesus. Jesus, inalay mo. Pag-ibig mo kay ganda. Pag-ibig mo kay ganda. Sige, ulitin mo, kapatid. Declare it. Pag-ibig mo kay ganda. Oh, dakila ang pag-ibig mo. Pag-ibig mo kay ganda. Dakila ang pag-ibig mo. Pag-ibig mo Come on, church. Sige, worship. Let's worship the Lord. Oh, pag-ibig mo kay ganda, Lord. Hallelujah. We worship you. We praise your holy name, Lord God. Alay namin sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon. Kung meron dakilang handog sa araw na ito, Lord, handog namin sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon. Handog namin sa iyo ang aming mga buhay, Lord. Ang church na ito ay handog mo sa amin at ito'y inihandog namin sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Come on. Praise the Lord. Sige kapatid, magpasalamat ka kay Lord. Mag-usal ka ng pasalamat. Give thanksgiving unto God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised, O God. For you alone deserve the glory, honor, and power, and praise, Lord God. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Glory to your name, Lord God. Praise you, Jesus. Glory to your name, Lord. Glory to your name, Lord God.
Hallelujah! Hallelujah! Amen. Come on, let's give our praise offering to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Lord, itong aming mga kaloob sa iyo, Panginoon, alam namin, Lord God, ito ang meron kami na bigay mo sa amin, our tithes and offering, Lord God. Salamat po sa provision mo sa amin sa isang linggo. Hindi ka nagkulang sa amin, may kinakain kami araw-araw, Panginoon. Salamat po, hindi mo pinaglilimos ang iyong mga anak, Panginoon. But you bless us, Lord God. And naririto, Lord, ang pag-aalay namin ng pasasalamat sa iyo. Tithes is not about money, Lord God. Ang tithes namin, Lord God, ay ang puso namin, ang buhay namin, Panginoon, ang pasasalamat namin sa iyo. At naririto, bunga ng pasasalamat ng puso namin. Naririto ang aming mga kaloob, Panginoon. Thank you, Father, for your grace and your mercy. Thank you, Jesus, for your grace. Thank you, Holy Spirit, for the fellowship you have given us. Always strengthening us, encouraging us. Oh, hallelujah, Shikabahay. Thank you po. Minsan pa, Lord, kaloob namin ang lahat-lahat ng sa iyo, kasama ang aming puso at ang aming isipan, ang aming buong katauhan. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. This we pray. Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Purihin ang sumilang ng Panginoon sa libutan na siyang nagdudulot ng kaligtasan sa lahat. Kaya siya'y nakila ng Diyos Amang mapagmahal at binigyan ng pangalan higit sa lahat. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ang buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Hallelujah! Amen! Amen po. Salamat po. Ayan. So, pwede na po ba tayong umupo sa ating mga upuan? Kung saan po tayong komportable, ay tayo po ay umupo. Ngayon pong araw na to ay ang papakilala po natin ang ating pong preacher. Isa po sa tapat, tagapagsunod ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto niyo na po bang makilala? Amen. Kaya ipalakpak po natin ang ating mga kamay kay Pastor Joey Paiba. Hello. Yan. Okay, good morning po. Good morning sa ating lahat. Amen. Masaya ang mga pinagpala. Amen. Hallelujah. So, ayan. Excited no? Medyo may feedback ng konti yung mic. Okay. So, magandang umaga sa ating lahat at tayo po ay dadako sa masayang pagsamba ngayong araw. Amen. So, nais ko lang bigyan ng kaunting ano ba tawag doon? Reverse ba tawag doon? 1 taon mula nung ako'y tumayo sa kabilang tahanan po natin at pinagpala uli dahil nandito ako. No, saktong 1 taon siya. Ayan. Bago tayo lumipat ay nagsalita pa ako doon sa kabila. Hindi ko alam na ganun pala, no?
ganun kabilis. So, ngayong umaga ay pag-aralan po natin yung kahalagahan ng Pasko sa ating mga buhay. Dahil naniniwala ako, ang laman ng mensahe ngayong araw na ito ay patungkol sa Pasko. At hindi, kahit saang simbahan siguro tayo magpunta, hindi maaring hindi Pasko ang pinag-uusapan. Dahil ito po ay nataon na linggo, dispiras. Okay? So, yun. Ang ating pag-aralan ngayon ay patungkol din sa Pasko. Yan. Nung nakaraang linggo, makalipas na araw, ay tayo nag-celebrate ng Christmas party ng Kingdom Gin. Okay? So, nasa labas po tayo, no? At ang ating tema ng mga nakaraan ay ang regalo ko'y ikaw. Tama ba? Ang regalo ko kay Lord ay ikaw. Okay? So, yon, sana ikaw ay mapalad ngayon dahil nandito ka. Amen? Hallelujah. Alam ko na ang lahat ay nagagalak at natutuwa dahil sa pagkakataon nito, hindi mo ipinagliban ang araw na ito ng ating pagsamba. Ako kanina ay excited eh. Kasi ang alam ko, 7 talaga eh. No? One time, big time, ika nga. Kaya lang, pagdating ko, nakasara pala yung ating gate. So, nagtaka ako bakit wala. Na-miss, lang siguro, no? Na-miss information lang ako. Dahil nung mga nakaraan, talagang sobrang busy ng aking trabaho. Gigising ng maaga dahil ang schedule po namin ay hapit na hapit. So, kahit nga ngayong araw ay may pasok, hanggang December 30, holiday yun, may pasok pa rin. Pero dahil, sabi ko nga, ay mahalaga sa atin yung ating pagsamba, so pag-aralan natin ngayon ang kahulugan ng pagsamba. Okay, dadako po tayo sa ating pag-aaral. Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ni Lucas. Naniniwala pa ako sa mga pagkakataon nito na ang lahat tayo ay umaasam na maramdaman at malaman natin ang kahulugan ng diwa ng Pasko sa ating mga buhay. Okay? So, napag-aralan natin nung nakaraan ay si Kristo nga'y ipinanganak. So, alam naman natin yun. Paulit-ulit na mensahe. Kahit saan siguro tayong magpunta ng katuruan ay ganun ang mensahe, no? At si Kristo ipinanganak. Naging, well-known, higit na dakila sa lahat. Pero, sa isang banda ay hindi natin nakilala si Kristo kung ano nga ba yung kanyang papel sa ating mga buhay. Okay, so yun. Nais ko pong basahin sa inyo ang sinasabi ng Lucas chapter 1 verse 45 hanggang 48. Okay? So mahabang kwento po ito mga minamahal dahil binigyan ko lang ng highlights yung ating usapan para hindi tayo masyadong humaba, no? Pero alam ko na nabasa ninyo ito, nadaan ninyo ito kapag kayo po ay nagbabasa ng Biblia. Okay? So, ito po ang sinasabi ng Biblia. Taga-viewers namin, maraming salamat sa inyo. Okay? Pagpasensyahan nyo ang inyong abang lingkod dahil medyo may pagkautal siya ng kaunti. Okay? So, okay. Andiyan na kayo, Lucas chapter 1, verse 45 hanggang 48. So, binigyan ko lang ng emphasize yung talata ngayon. Mahaba po ito kung inyong bababayan, pero sundan nyo lamang ako. Okay, ang sabi dito, mapalad ka. Ikaw nga, sabihin mo, mapalad ka. Mapalad ka. Ang ibig sabihin ng mapalad sa Bisaya ay swerte. Sa ibang Bisaya ay buenas. Sa Tagalog term ay pinagpala, hindi
mapalad, swerte. Okay? So, sa Bisaya, sa salitang Ilonggo ay buinas. Yan. Buinas. Kumbaga sa loto ay tumama ka, jackpot, buinas. Okay? So, ang sabi diyan, mapalad ka sapagkat sumasampalatayang matutupad ang sinasabi ng Panginoon mong Diyos. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin mula ngayon ang lahat ang tao ay tatawagin akong mapalad. Mapalad ka ba? Amen. So, ang ibig sabihin, ang salitang mapalad, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Dahil ang salitang ito ay hindi basta lang binitawan ng Diyos o binitawan ni Maria na mapalad ako. Okay? Ikaw mismo ay mapalad dahil narinig mo ang mabuting balita na mula sa ating Panginoon. Okay? Ang sabi diyan, kung ating pag-aaralan ang kwento na nangyari nung panahon na si Maria ay hinuhulaan o napipredict ng mga propeta na mga anak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawaging Jesus ang kanyang pangalan. Bago pa man yan ay si Juan na kanyang pinsan ay binanggit din sa Biblia na ipinanganak din na siya ang manguna sa ating Panginoon upang ituro ang daan ng kaligtasan. Pero bago pa man yan mangyari, ay nagkaroon ng pag-aalinlangan si Elizabeth na ina ni Juan. Dahil siya ay matanda na, katulad ng asawa ni Abraham, ay matanda na, di ba? Nabanggit sa Biblia kung ilang taon na siya. Ganon din si Maria, ay si Elizabeth. Okay? So, dahil dito, itinakda si Jesus para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Okay, tinanggap ni Maria ang pagpapala na galing sa Diyos. Okay, sumampalataya siya at naganap na ang mga bagay na ito. Ngunit ang isa sa pinakamahalagang salita na nangyari sa buhay ni Maria ay ang Kapitulo 47. Ang sabi diyan, at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos sapagkat ang aking tagapagligtas. Okay? No, si Maria, alam ko na lahat ng tao ay iginagalang siya bilang isang huwarang ina o huwarang nanay ng ating Panginoon. At siya po ay sa ibang sa ibang simbahan ay sinasamba din siya. No? Pero hindi po dapat ganon. Mawala sana sa ating puso na si Birhing Maria po ay hindi natin kailangan sambahin. Pwede natin siyang bigyan ng pansin at paggalang, pero hindi dapat sambahin. Tama po ba? Dahil si Maria po ay nangangailangan din ng tagapagligtas. At ito po ang sinasabi ng Biblia, ang aking puso ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Ibig sabihin si Kristo na nagmula sa kanyang tiyan, ang kanyang tagapagligtas. Amen? So, yun, dapat hindi tayo maliligaw doon. Sorry po sa mga baguhan, no? Wala naman yata tayong baguhan. Mga minamahal, ang paniniwala po namin dati, lalo na sa aking nanay, si Maria ay hinahandugan ng mga bulaklak, hinahandugan ng kung ano-anong mga bagay na inaakala niya may appreciate. Pero hindi pala ganun. Nung ako po ay natuto at nakarinig na mabuting balita, ay mali pala. Okay, dahil si Maria din ay nangangailangan din ng tagapagligtas. Hindi siya ang panalanginan para maligtas. Okay? So, sinabi ng Biblia sa Gawa 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na dapat nating ikaligtas o sukat na ikaligtas ng tao, kundi sa pangalan lamang ni Jesus na siya po'y ipinanganak sa pamagitan ni Maria.
So, yun po ang dahilan kung bakit tayo po ay nandito. Kaya ako po ay nagagalak dahil alam ko na hindi man tayo lahat na ipinanganak sa panahon ng makaluma, pero tayo ngayon ay nasa panahon ng makabago at dito tayo mamumulat at dito tayo magigising sa katotohanan na ang pagsamba ay hindi lamang sa uri ng kung saan tayo ay nandito sa ating sambahan, kundi higit sa lahat ng dako, kung tayo po ay sumasampalataya sa Panginoon, tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon. Okay? So, sa trabaho ko po, wala naman akong mapagkuhan ng ibang kwento, kundi yung trabaho, kasi iyon po yung kwento ng buhay ko. Nasa trabaho araw-araw. Siyempre, kung ikaw ay nasa tricyclean, siguro marahil ang kwento mo, ilan ang pasahero mo, ilan ang kinita mo. So, ganun ang buhay. Kung ikaw ay nasa trabaho, ang kwento mo palagi, anong ginawa mo, anong posisyon mo. Di ba? Tama? Kung nandito tayo sa simbahan, ang kwento ay ilan ang cell group mo, ilan ang nakakilala sa Panginoon sa buhay mo. So, yon. Pero dahil dito, pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon, hindi dahil natuto tayo, kundi higit sa lahat, malaman natin ang buong katotohanan na ang Biblia ay nagtuturo ng tapat. Amen? So, kaya tayo tinawag na, pwede kang tawaging mapalad dahil nakarinig ka ngayong umaga. Okay? So, yon. Ano pang mga bagay na pwede nating panampalatayanan? Okay? Sabi dito sinabi po ng Lucas 47, at may supporting verse po yan, sabi dito, sa unang Timoteo, okay, basahin natin. 1:1. Baka, okay, sabi diyan, sa unang Timoteo, chapter 1, verse 1, sabi diyan, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayan, ang tagapagligtas natin ay si Kristo lang. Amen? Wala nang iba. Hallelujah. Nung panahon ba ni Noe, si Kristo rin ang tagapagligtas? Siyempre, marahil siguro sabihin nyo, hindi. Siyempre, propeta ang nagbabalita sa atin kung paano tayo maligtas. Sumampalataya sila sa Diyos. Kailangan ganito ang gawin natin. Sumunod tayo sa panuntunan ng Diyos para tayo ay maligtas. Pero dahil ipinakikilala sa atin ang Panginoong Hesus, yun po ang dapat nating sundin. Okay? So, yun. Ano pa? Sa Tito, okay, ganito ang sinasabi ng Biblia, sa Tito, chapter 3, ayan. Mabilis lamang po ito dahil alam ko okay, sa Tito chapter 1 verse 1 to 8, ang sabi diyan, ayan. Okay, sabi diyan, palalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan, sundin ang mga utos na ito, ang mga ito, at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Ang sabi diyan, pagbawalan mo silang magsalita ng masama laban sa kaninuman, at turuan mo silang maging mahinahon, magalang sa lahat ng mga tao. Noong una, tayo'y mga hangal, hindi masunurin, nililigaw at naging alipin ng makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit, tayo'y kinaputan ng iba at sila din kinaputan natin. Ibig sabihin pala, tayo pala ay may puso din na mainggitin, Hindi natin pwede itanggi kasi sinabi ng Biblia Di ba? Nagagalit yung iba sa atin, hindi tayo katulad nila, pero hindi natin alam, nagagalit. Katulad ko lang dati, bigyan ko lang ng konting panahon. Dati, nung kami bagong Kristiyano, sa Alabang kami nakatira, mayroon kaming kapitbahay na ubod ng bait.
niyaya namin sa simbahan. Siguro nakulitan, naglasing. Pagkalasing niya, binato yung bahay. Sabi niya, kayo mga magugulo, huwag kayong pasaway. Siya tong pasaway, pero kami sinabi na pasaway. Ginulo yung bahay, nabutas yung dingding, binato, tapos kung ano-ano mga bagay na sinasabi. Sa galit ng may-ari ng bahay na tinitira namin, pinabarangay. Kasama ako. Kasama kaming dalawa, bago pa lang kami mag-asawa nun. Pinabarangay. Ngayon, pagdating namin sa barangay, siyempre, alam mo na, lasing, hindi siya makausap ng matino. Ang sabi ng taga-ayos dun sa barangay, ano bang nararapat na gawin? Sabi ko, ewan ko sa may-ari, siya yung may-ari ng bahay. Basta kami, naglilingkod kami sa Diyos at hindi kami maaring magalit. Natuwa po yung natuwa po yung taga-barangay, yung doon. Sabi niya, napakabuti niyo, no? Kayo na yung nasaktan, hindi kayo nagalit. So, yun. Ganon din, nangyari niyan sa amin sa pulo. Diyan sa pulo na walang dagat. Binato, tinaga nga ng itak, yung dingding namin. Kasi yung kapitbahay namin dati, gustong ibinta yung lote na sa harapan ko. Nagalit ako kasi galing ako sa probinsya. Pagdating namin, yung space ko dyan, dapat malaki yon. Ang problema, pagdating namin, kalahati na lang natira, may bahay nang nakatayo. 3 buwan kami sa probinsya noon. So, yun. Hindi mo man kayang magawang magalit. Unang-una, wala tayong pinanghawakan na kasulatan na iyo yung lote. Parehas lang kaming nakatayo doon. Kaya lang, ang inaakala mong sayo ay kukunin ng iba, nakakasama nga lang ng loob. Di ba? Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, naunawaan ko ang kahalagaan ng kung paano magpakumbaba, siyempre, pasensya. Yan, pasensya. Tingnan mo ngayon. Hindi ko na alam kung anong buhay niya. Basta nawala dyan. Ang balita ko, hinawol ng baril yun dyan sa pulo Kaya lumayas. So, pagka ikaw ay magalitin, pumapatol ka, malayo ang pagpapala sa iyo ng Panginoon. Amen? Kung tayo ay mapagpakumbaba, ang pagpapala ng Diyos, hahabulin ka. Bigyan ko lang din ng konting kwento sa aking trabaho. Ang sabi nung pinaka-general forma namin, kahit saan siya ang magpunta na project site, ay kilala siya at kinakatakutan. Dahil astig siya kung magsalita. Minsan, nagtulbak kami sa umaga, tinawag yung lahat ng mga engineer. Ang sabi niya, ni minsan, sa buhay ko, hindi ko naranasan na nagkaroon ng stress. Sabi niya, hindi ko maintindihan kung anong salitang stress. Ako yung pinatutumbukan dahil may schedule silang binibigay sa akin na alam ko na mahirap mag-goal yung aming target dahil napakarami. So, ako yung kanyang pinatutumbukan at siyempre yung lahat din na nakikinig, hindi lamang ako kundi lahat ng nakikinig. Ang sabi niya, ang trabaho natin ay hindi ito easy-easy. Ito ay seryosong trabaho at kailangan nating matapos. Siyempre, ikaw naman na pinagkakatiwalaan, gumagawa ka rin ng aksyon para matapos. Ngayon, nagkasakit ako, sabi niya, dahil sa trabaho na sobrang halos hindi ko kakayanin, sa pag-iisip pa lang, ang dami mong schedule na dapat matapos, ang dami mong tao na intindihin, ang daming gawain na dapat asikasuhin. Sumakit ang ulo ko, nagkasakit ako mga ilang buwan, inatake ako ng sama ng loob. Ang sabi niya, pagbalik ko, ako, minsan, hindi ko naranasan may stress. Hindi ko naranasan na, ano bang tawag doon? Hindi kayang gawin ang mga bagay na yon. Nakalipas ng 3 araw, bumalik yung pagkatrangkaso sa akin, parang nabinat yata ako. Bumalik. Nabalitaan ko rin na siya ay nagkasakit. At hanggang ngayon, hindi na nakabalik.
ang sabi ng mga kasama, mga engineer doon, at saka ibang foreman, high blood daw. O sabi ko, anong sinasabi ng Biblia? Sabi niya, brother, kapag ikaw ay manalangin, huwag mo nang patagalin. Panalangin agad, dasal agad, sabi niya. Sabi ko, wag na lang tayo manalangin. Nakikinig yung mga engineer. Buti kung engineer lang na basta-basta, engineer yun na pangmalakas ang engineer. Di sabi ko, wag na lang tayo manalangin. Kung gano'n lang din naman pala. So, binaliwala ko yung yung salita na yun, mahinahon yung pagkasagot ko, nanalangin ako. Sabi ko, Lord, sa pagkakataon na ito, alam ko, ginagamit mo ako. Tapos, hayaan mo na ang mga bagay na ito, ako lang ang makakaranas kung mayroon man. Huwag nang iba. Ngayon, dumating pagkalipas ng 3 araw, parang nabinat ako kasi napuwersa ako uli. Ngayon, pagbalik ko sa trabaho, pag-resume ko, ito yung nakakatuwa. Hindi naman natuwa na siya ay nagkasakit. Kundi yung sinabi niya na hindi siya nakaranas ng stress, hindi siya nakaranas ng kung ano man yung ibig niyang sabihin. High blood. At hanggang ngayon, hindi nakabalik. Ang sabi nung operator ng elevator, brother, may kapangyarihan ka, sabi niyo, bakit? Si foreman, pinagdasal mo yata na hindi makabalik. Sabi ko, bakit? Sabi niya, siya yung nagkasakit eh. Sabi niya, antindi mo. Sabi ko, hindi ah. Hindi ko ginawa yun. Sabi ko, ang Diyos ang nagsabi, ang nagmamataas ay ibababa ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya tama po eh. Tayo man ay mapalad, sabi ng Biblia, dahil sumasampalataya tayo. Amen? Sumasampalataya na mangyayari ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon sa ating mga buhay. Okay? So yun. Kaya tayo ay hindi lamang dahil naligtas tayo, bumabalik-balik tayo sa simbahan sa araw ng pagsamba. Tama po yan. Pero higit na mapalad dahil tayo ay nakarinig mabuting balita. At tayo ay mapalad dahil may panahon na tayo ay kukunin ng ating Panginoon. Okay, tuloy natin ang pagbabasa. Nasaan na tayo? Sa, ano na tayo, no? Sa Tito, okay. Sa Titus. Okay, sa Tito. Basahin ko nga uli. Saan na ba tayo huminto? Sa chapter 3. Chapter 3. Noong una tayo mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinaputan ng iba at sila'y kinaputan din natin. So yun, tandaan natin. Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos ng ating tagapagligtas. Iniligtas niya tayo dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y pinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin na may binago ng Espiritu Santo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa ating ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Sapagkat tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob, tayo'y naging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Sa 8, mapagkatiwalaan ang aral na ito, kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat pakikinabangan ng tao. Amen? Hallelujah! Matyaga daw! Hallelujah! Matyaga daw nating ituturo. Hallelujah! Alam mo, kanina masama yung, medyo na-disappoint ako sa kapatid ko eh. Yung gwapo kong kapatid. Yung bunso.
Niyaya ko siya sa Christmas. Sabi ko, Brad, dumalo ka sa Christmas party natin. Minsan lang to. Ano siya dito? Tumanggap sa Panginoon. Sa doon sa kabila, lagi siya doon. Niyaya ko siya para maiba naman, maging bago. Pero dumalo na dito 2 beses. Sabi ko, Brad, dumalo ka sa Christmas party natin. Minsan lang to, isama mo yung buong pamilya mo. Umukay siya. Pagkalipas ng 2 linggo, sabi ko, magpaalam ka, maaga. Sabi niya, sige. Tapos, pagdating ng 3 araw, nag-text sa akin. Sabi niya, Kuya, pasensya ka na. Naunahan ako ng pag-leave nung kasama ko. Wala akong kahalili, walang papalit sa akin. Sabi ko, bakit? Di ba sinabi ko sa'yo, magpaalam ka ng maaga? O, ano nangyari? Sabi niya, oo nga eh. Sabi niya, pasensya na kasi binigyan ako ng bagong schedule. O, di sige, okay lang. Kagabi, sorry. Kagabi, ay minisig ko siya uli. Sabi ko, huling linggo ng 2023, simba tayo. Sabi niya, 2:00 ang pasok ko. Ang out ko 1:00. So, si Kuya, alam mo naman, mapagpatawad, mapagpasensya. O, di sige. Basta, ang sinasabi ko, hindi ang huli ang lahat. Binanggit ko nga sa kanya, nung panahon ni Noe, ganyan din ang katuwiran ng tao, abala sila ng lahat ng panahon na yon. Huwag mong hintayin na hanggang ngayon, yan pa rin ang katuwiran ng tao. So, hindi ako nangingimi na ipahayag yung nararapat dahil ang sabi dito, matyaga natin daw ituturo. So, kung ayaw talaga nila, hindi ko naman sinabi na ayaw niya. Kaya lang, alam mo naman, ang trabaho nun ay nasa bus. Inspector ng bus, yung mga biyaheng aircon bus. So, hindi ko naman sinasabi na mali yung decision niya. Kaya lang, sa tawag ng trabaho, ay kailangan din. So, yun, naunawaan natin yun. Pero, ang pinakamahalaga dito sa lahat, tayo mga mananampalataya, maisnab man tayo, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Amen? Huwag tayo mawalan. Pamilya natin, ang pamilya ko, lahat sila ay nakakilala. Kaya lang, hindi lahat ng ibig sabihin sama-sama sa isang mayroon silang, ang isa kong kapatid ay Sabadista. Okay lang yon. At least may pananampalataya sa Diyos. Yung isa naman ay dati siyang, alam mo na, hawak ng itak tapos habulin yung mga pasaway doon sa probinsya. Kinakatakutan siya dati. Pero ngayon ay good boy na siya. Medyo nagbago na, kaya lang medyo may sabit yung pamilya niya. Okay? So, yun. Ako, hindi naman ako perfecto. Pamilya ko rin ay, alam ko, inaayos ko yan. Kaya lang, hindi mo naman masabi na instant. Ang isip talaga ng tao, kahit i-sit mo yan sa tamang istasyon may talaga, may something. Kumbaga sa radyo, hindi maganda yung tunog. So, yun. Kaya ako naniniwala na darating ang panahon na hindi sila magsisisi dahil pinabayaan ko sila. Magsisisi sila dahil hindi nila sinunod yung sinasabi ng Biblia. Amen? So, ganun din po tayo. Huwag natin pagsisihan na hindi natin nagawa yung mga bagay na mabuti. Sila ang magsisi dahil hindi nila ginawa. Amen? So, sabi nga ni Elizabeth, mapalad ka, ikaw na sumampalataya sa Diyos at natupad yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ako, mapalad ako. Ikaw, mapalad. Bakit? Narito ka para makarinig ng mabuting balita. Yung mga taga-viewers namin dyan, yung mga silent viewers namin sa internet, mapalad ka rin dahil nakita mong istasyon na ito yung tinuturo ng Biblia. So, yun. Dahil dito, hindi lamang nakita natin ang katotohanan mula sa pagtuturo patungkol sa Biblia. Alam natin na may pundasyon tayo sa ating paglilingkod, ang salita ng Panginoon. At walang iba, kundi si Kristo na ating tagapagligtas. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, yun.
Ang mga bagay na ito ay hindi mawala ng kabuluhan. Ito ay talagang seryosohan sa ating paglilingkod. Yan, mga bagong nilalang sa Panginoon, mapalad kayo. Dahil naisilang kayo sa Kristiyanong buhay. Amen? Naisilang kayo sa Kristiyanong buhay. Yung dalawang anak ko, lalo na si Bernabe, ay isinilang sa Kristiyanong buhay. Alam ko, mga anak ni Pastor, isinilang sa Kristiyanong buhay. Si Brother John, si Kumparing John, yan. Nakakilala sila, ang buong pamilya nila, ginagamit sa Panginoon. Amen? So, dati, yung anak ko, si Bernabe, ay tapat sa paglilingkod, kaya lang sa tawag ng trabaho, at yun ang pinili niyang propesyon. So, alam ko na ginagamit siya sa pamagitan ng kanyang trabaho. Doon ay ginagamit siya ng salita ng ating Panginoon. At kinaaliwan siya. At mayroon na siyang 3 ranking. Amen? So, ang pinakahuling ranking niya ay Cabo. So, salamat sa Panginoon. At mabilis yung promosyon sa kanya. So, dahil yan sa pagsunod, dahil yan sa kalooban ng Diyos, ang sabi ko lang sa kanya, anak, ang papa mo ay mahinang nilalang, pero wag mo naman ipakita na ikaw rin ay mahinang nilalang. Alam ko, matapat ka sa paglilingkod sa Panginoon. Ipakita mo na hindi tayo mapapahiya. Amen. Ipakita natin na tayo ay maging huwaran balang araw. Amen. At lahat tayo, may pangarap na ganun, maging huwaran balang araw. Amen. Hallelujah. Huwag tayong mga sinasabi dyan, matyagang ituro. Ako, alam niyo po ba sa trabaho na to, ay sa aming trabaho, tuwing umaga, mayroon kaming toolbox na sinasabi, hindi ako nagsasawa kakikwento, no? Sa toolbox. Hindi ko maisingit yung salita ng Panginoon. Kasi alam ko, kapag wala sila doon sa site o pag wala sila doon sa panahon ng toolbox, sa araw ng pagtitipon, sabi niya, hindi ka ba nagsasawa? Sabi ko, saan? Yung sinasabi mo, sabi ko, bakit ako magsasawa? Kasi, di ba, minsan may sumisigaw, oy, hindi yan dito, hindi yan panahon ng pangangaral. Sabi ko, bakit? Si Kristo nga, sa construction din nagtrabaho. So, marahil, hindi lang ginanggit sa Biblia kung nangaral siya doon o hindi. Basta, ang mahalaga, nung nagtrabaho siya sa construction, ginagawa niya yung mabuting balita. Amen? So, ganun din. Mayroon nga akong napanood sa isang pelikula na Christian movie siya. Si Kristo ay isang karpentero, no? Isang karpentero siya. Maraming trabaho si Kristo. Magsasaka, mangingisda, karpentero, mangangaral, guro, lahat pinasok. Teacher. Lahat ng klase ng trabaho, alam niya. Parang si pastor. Amen? Welder, karpintero, ano pa, tubero. Lahat ng bagay, Tyler, marunong siya. Tungtuwa nga ako sa kanya, nakikita ko yung dating pastor ko sa kanya, doon natuto ako doon eh. Kasi siya, dating gwardiya siya, tapos magaling siyang mga karpentero. Pagka nakita niya yung mga kapatiran na sira yung bahay, pupuntahan niya, magdala siya ng kung ano man yung pwede niya itapal, sako, mga trapal na hindi na nagagamit, basta pagbutas yung bahay mo. Sabi niya, kapatid, pupuntahan kita doon na ayusin natin yung bahay mo. Ganon din to eh. Minsan,
bumagyo, Yolanda ata yun, ano ba yun? Glinda ba yun? Yung bagyo sa kasunod ng Yolanda. Dito sa Manila, natumba yung mangga sa kabilang bahay. Munta ko doon, sabi, oy, Pastor, saan ka? Hindi, ayusin ko yung kapitbahay doon, nasira eh. Binaha. Natutuwa ko sa kanya eh. Kasi, biro mo, pastor siya, nagwi-welding siya. Nag-welding si pastor sa bahay. Amen? Tuwang-tuwa ako sa kanya eh. Kasi ano siya, yung taong hindi mahirap kausapin, tao siya na madali siyang lapitan. Pastor, ano bang kailangan mo? Kaya pag kami sinabi sa pastor sa akin, talagang tuwang-tuwa talaga ako sa kanya eh. Hallelujah. So, kaya nga minsan sinabi ko sa pastor na kung saan ka, alam ko, tapat ako. Okay? So, yun. Isa yung si pastor ay natutuwa ako sa buhay niya kasi hindi mo siya pwedeng baliwalain yung may mga minsan, nagulat nga ako sa kanya nung panahon na bago ko pa lang siya nakilala. Naalala ko tuloy yung yung encounter sa Tagaytay. Una kaming encounter nung ANGC pa. Una kami na encounter. Inabot ako ng pagbabawas. Tumalikod ako doon sa may lugar na bakante. Oy, ang ginagawa mo dyan? Bawal dyan. Hindi ko naman alam. Alam ko malayo, pero grabe talaga, no? Natuto ako tuloy sa kanya kahit sa kalsada, ingiin na ako eh. Talagang hindi ko ginagawa kasi baka sitayin ako ulit. Isa lang yung bagay na natandaan ko, oy, bawal dyan. Huwag mo ulitin yun. Kaya kahit saang lugar ako mapunta, alam ko talagang hindi ko na kaya. Pinipilit ko talaga. Bawal, baka may sumita ulit sa akin na kaya na yun. Okay? So, isa yun sa mga bagay na natutunan ko, no? Hindi siya nangingimi na kung ano ang tama. Okay? Kung ano yung tamang gawin, ay dapat gawin. Ganon din sa salita ng Panginoon. Huwag tayong mangingimi na ituro ang mabuting balita, lalo na sa salita ng ating Panginoon. Okay. Siguro mahaba na ba? Hanggang oras po ba tayo? Mahaba na ba? Okay, kunti pa. Bigyan ko lang ng pansin yung yung Hebreo 9:28. Hebreo 9:28. Isa ito sa kasalungat nung o support nung na Lucas chapter 1. 9:8. 9:28, okay, sorry. Okay, sabi diyan, gayon din naman si Kristo'y minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Amen? Mapalad ka ngayon, kaibigan, dahil ikaw ay isang babalikan ng ating Panginoon. Tayo ba ay nananabik sa paghintay ng sa pagdating ng ating Panginoon? Amen? Di ba si Maria, alam niya na ginamit siya ng Panginoon, pero nananabik yung kanyang puso eh. Mapalad ako. Pwede mo bang isigaw? Mapalad ako! Mapalad ako! Amen? Hallelujah! Ganon dapat tayo. Mapalad ako, maswerte ako, pinagpala ako. Hallelujah. Ako po ay blessed na blessed dahil nabigyan ako ng pagkakataon, hindi lamang dahil nabigyan ako ng pagkakataon, kundi ma-share natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, magandang umaga sa ating lahat at lalo na dyan sa mga nanonood sa amin sa online. Okay, nawa, huwag kayong magsawa na tumutok dito sa Kingdom Generation. Ay may turo dito na hindi nyo naranasan sa iba. Okay? So, kung mayroong mga baguhan na handang makinig, handang mag-subscribe sa aming channel, paki-subscribe nyo at i-like, i-share para
tayo ay lumaki, hindi lamang sa church, kundi lumaki yung internet po natin. Okay? Hallelujah. Oh. Hindi lang yan pinopromote, kundi talagang pagpapala ng Diyos yan na ikaw ay isa sa nakarinig ng mabuting balita ngayong umaga. Okay? So, yun. Masaya ba tayo, tayong lahat, mga minamahal? Tayo ba'y pinagpala? Okay. Sabihin mo sa pag-uwi mo, Nay, mapalad ka. May anak kang sumasampalataya at naglilingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah. Mapalad ka dahil ang anak mo dati ay, sabi ng Biblia, maswail. Hindi masunurin. Ngayon, masunurin na. Amen? Hallelujah. Dati, hindi ka naghuhugas ng pinggan. Di ba? Ngayon, laging malinis. Hallelujah. Dati, kahit na yung kalat yan, ay sipain mo lang. Tatabi na. Ngayon, hindi na pwede. Kukuha ka na ng basurahan, ilagay mo sa basurahan. Amen? Hallelujah. Kaya dapat masaya tayo eh. Amen? Maraming turo dito na mabubuti. Amen? Marami kang matututunan, marami kang maunawaan ng mga bagay na pwede mong ikakabuhay. Amen, mga minamahal. Maraming salamat. Hallelujah. Pagpalain tayo lahat. Merry Christmas. So, yun. Isang malaking pagpapala sa atin ngayong umaga. Hallelujah. Ang salita ng ating Panginoon. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, so tayong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Amen. Hallelujah. Thank you, Father. Lord, marami pong salamat sa araw na ito, sa aming pong pagsamba, sa mga oras na ito. Marami pong salamat sa mga nakalipas na maraming araw sa aming mga buhay. Sa loob ng isang taon, nakaranas kami ng iba't ibang uri ng pagsubok, sakit, karamdaman, at gumaling kami, Panginoon, at narito kami, naglilingkod sa iyo. Hayaan mo, O Diyos, na sa umagang ito, ang bawat isa sa amin ay makadama ng kaligayahan, pagpapala, higit sa lahat, ang dakilang pag-ibig, Panginoon. Lord, salamat po sa bawat isa na narito, hindi kami dahil araw ng pagsamba, kundi higit sa lahat, ang mensahe ngayong umaga ay maramdaman, maranasan, magbunga, Panginoon, sa aming mga puso. Maraming salamat sa iyong mga salita, sa lahat ng kapatiran, Panginoon, maging sa internet, O Diyos, na mga sumusubaybay sa amin. Maraming salamat sa araw nito at sila po ay nakaranas ng biyaya, pagpapala na nanggagaling sa iyo. Lord God, pinagkatiwala namin sa iyo ang aming buhay sa mga susunod na araw. Ano man ang aming gagawin, Panginoon, nawa sa iyo lamang kami nakatuon ang aming Espiritu, Panginoon. Salamat sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Kaya minsan pa po ay sabihin natin sa ating katabi, Merry Christmas! Ayan! Sabihin mo, mapalad ka! Amen? Kaya muli, awitan natin ang ating Diyos na dakila. Hallelujah! Amen! Merry Christmas po sa ating lahat! Hallelujah! Sumbilang ng Panginoon ang libutan na siyang magdudulot ng kaligtasan sa lahat. Kaya siya'y dinakila ng Diyos Amang mapagmahal at binigyan ng pangalang higit sa lahat. Precious ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang precious ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo.
sumilang ng Panginoon sa libutan na siyang nagdudulot ng kaligtasan sa lahat. Kaya siya'y dinakila ng Diyos Amang mapagmahal at binigyan. Hallelujah! Come on, church! 1, 2, 3! Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko. Yes, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko. Magmahalan tayo. Magmahalan tayo. Magmahalan tayo. Magmahalan tayo. Amen. Amen. Merry Christmas po sa lahat. I wanna wish you a Merry